ating Panginoon. Ang mensahe ng ating Panginoon na binigay niya na salita ay mababasa po natin sa Awit 42 verse 11. No, Psalms 42 verse 11 o mga Awit kapitulo 42 versikulo 11. It says, bakit ako nalulungkot? Sabi nga sa King James nito, o kaluluwa ko, bakit ako nalulungkot? O kaluluwa ko, bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli, magpupuring walang humpay, ang Diyos na walang hanggan. Ulitin po natin, Awit 42 verse 11. Bakit ako nalulungkot o kaluluwa ko? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihin walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Amen. So, purihin ang Panginoon sa salita na ating nabasa. So, dito makikita natin mga kapatid, kung ano yung sinalita ng ating kapatid na si Haring David. Di po ba si David ang may sulat ng awit? So, sinalita niya dito kung ano yung meron siya, kung ano yung sitwasyon na nasa kanya, kasalukuyan. No? At sinalita niya rin dito kung paano niya binigyan ng kaluguran ng ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. So, kaya pinamagatan po natin itong the power of surrender. Tayo po'y manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo lamang ang Diyos na buhay. Ama, muli salamat po sa araw dito upang ikaw ay aming sambahin, purihin, dakilain. Higit sa lahat ang makapakinig ng iyong mensahe, ng iyong press revelation, Panginoon. Lord, narito po ang iyong lingkod na nakatayo sa iyong harapan. Gamitin mo lamang po ako mightily. I-empty vessel mo po ako, Ama. Hindi ko po kaya kung wala kayo. Lord, sabi mo, Zechariah 4:6, not by might nor by power, but the Spirit from you, God. Lord, salamat po sa iyong salitang ito. Kaya anuman ang tangka ng Espiritu na kaaway, kinakasat, binaburnout namin in the name of Jesus of Nazareth. Ama, patuloy kong tinataas ang aking mga kasama na nasa online. Physical, Lord, buksan mo ang kanilang spiritual eyes, spiritual ears, higit sa lahat ang kanilang spiritual heart, upang lubusan nilang maunawaan, maintindihan, at lalo, Panginoon, maging matatag sila sa bawat sitwasyon ng kanilang buhay. Ama, salamat po. Ito po ang aming samot-dalangin sa tanging pangalan ng anak niyong si Jesus namin Diyos at sariling tagapagligtas. Amen. So sabi nga natin sa ating paksa, dahil ang paksa nga natin, yung team natin, this month is for casting and vision. So kinuha ko po sa casting. No? At ang title natin kanina, na narinig ay the power of surrender. So, kumusta mga kapatid ang araw natin? Kumusta ang ating mga buhay? Kumusta yung ating mga sitwasyon? Kumusta yung kalagayan natin, lalong-lalo na sa panahon ngayon? Ang dami nating mga naririnig, ang dami natin nakikita through internet, no, through chismis, ang dami natin mga nalalaman mga kapatid. Kumusta po yung kondisyon natin, yung sitwasyon natin, yung kalagayan natin sa ating buhay? Tayo po ba ay kontento na? Tayo po ba ay nagagalak, nasisiyahan sa mga ganito? Alam niyo mga kapatid, sabi nga sa ating title, The Power of Surrender. Title pa lang, revelation na. The power of surrender. So pag sinabing power, ito ay kapangyarihan. Hindi ito yung kapangyarihan na magic na ching,
No? The power of surrender. Ibig sabihin, meron tayong gagawin. Meron tayong lilikhain sa ating buhay, sa ating sarili, mga kapatid. It means yung magkaroon tayo ng kaisipan. Yung kaisipan na hindi lang dito sa mundo, kundi kaisipang makalangit. Sabi nga, let go and let God. So kailangan yung kaisipan natin ay let go and let God. No? Napakaganda yun. So ibig sabihin, bitawan at hayaan. Bitawan natin at hayaan natin. So napakaganda. The power of casting and the power of embracing God. So yun po yung mga words na ine-encourage sa atin ng ating Panginoon, na magkaroon tayo ng kakaibang kaisipan. Pag sinabing kakaisipan, kaya nga tinatawag natin the power of surrender. Yung gagawin natin, kung ano yung ipapakita natin para sa ating Panginoon. Bakit? Bakit, Pastor? Bakit ganun po yung ating gagawin? Alam niyo mga kapatid, sabi nga natin, ang daming mga pangyayari sa panahon ngayon. Dahil nga malapit na dumating ang ating Panginoong Jesucristo, mga prophesy sa Joel, prophesy sa Daniel, prophesy at sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Matthew ay nangyayari na po. Yung mga pag-aaway-away ng mga bansa, no, yung mga paglitaw ng mga iba't ibang signs of wonders sa kalangitan, sa panlupa, pandagat o saan-saan man, mga kapatid. Kahit hindi natin sabihin, kahit hindi natin i-open forum, mga kapatid, ang bawat isa sa atin, sigurado nandyan po yung mga iba't ibang kaisipan. O, nandyan yung mga anxiety, nandyan yung pagkatakot, nandyan yung pagkabalisa, nandyan lahat-lahat. Yung mga ibinibigay ng Espiritu ng kalaban sa atin. Amen po ba? Amen. Nandyan ang doubts, nandyan ang negative thinking. Totoo yan. Di tayo pwede magsinungaling yan. Kasi bakit? Kasi yan ang buhay natin, mga kapatid. Kaya gusto ng ating Panginoon ay magkaroon tayo ng power of surrender. Ibig sabihin, power of surrender, sabi nga, cast out. Si cast out, casting. I-casting natin yan. And i-embrace natin para sa Panginoon. O i-embrace natin sa Panginoon, mga kapatid. O i-casting natin yan. Bitawan natin yan. Hayaan natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Bakit? Diba sabi sa anxiety, ano sabi dun sa 1 Peter 5:7? Cast all your anxiety, no, sa ating Panginoon, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo o sa atin. No, kailangan natin ipagkatiwala, kailangan natin ihagis sa Panginoon, kailangan natin ipagkaloob sa ating Panginoon, kailangan natin i-casting sa ating Panginoon, mga kapatid, yung mga anxiety natin, yung mga pag-aalala natin sa ating Panginoon. Sipin nyo, tanggalin natin yan sa sarili natin. Isanay natin na matanggal yan sa ating mga buhay. Isanay natin na iwaksi yan sa ating mga buhay. At ganun din, ipagkaloob natin sa ating Panginoon. Hayaan natin sa Panginoon yan, mga yan. Ibigay natin, wag natin dalhin, wag natin sarilinin ang mga yan, kundi ibigay natin sa Panginoon. Yung fear, ganun din, mga kapatid. Yung mga takot sa ating buhay, hayaan natin. Sabi nga ni Pablo, pagpag mo lang yan. Ipagpag lang natin yung mga takot. Dapat magkaroon tayo ng takot. Takot sa Panginoon. Kasi ang takot sa Panginoon, the fear of the Lord is beginning of wisdom. Kaya yung mga takot natin sa ating sarili, sa ating mga buhay, ihagis natin yan, mga kapatid. Casting. Let go and let God. Amen. Bitawan natin at hayaan natin sa Panginoon. Kasi hindi natin kaya yan. Kahit anong gawin mo, kapatid, kahit anong gawin natin, hindi natin kaya yan. Kaya hayaan natin sa Panginoon yan. No, ano sabi ni David sa Psalms 56:3? Ano sabi doon? Pag ako'y natatakot,
sa aking Diyos na dakila, ko'y pagkakatiwala, ko'y ilalaga ang tiwala at pag-asa. Sisipin niyo po yun. Kaya hayaan natin sa Panginoon. Yan ang gustong sabihin ni Haring David sa ating mga buhay. Kasi naranasan niya nga ang mga ganyang sitwasyon. Kaya binibigyan niya tayo ng encouragement, bawat isa, kung paano natin mapagtatagumpayan, kung paano natin malalabanan o marerebuke ang mga ganyang sitwasyon. Lalo-lalo na ang doubts, casting doubts. Dahil sabi ng Santiago 4:7, no, ang tao padalawa-dalawa ang isip, ay hindi niya ipagkakaloob kung anong nais niya. Kasi katulad siya ng alon sa dagat, na kung saan mapadpad ng hangin, doon na lamang po. Huwag po tayong padala dalawang isip. Yung doubts, yung pagdududa natin, huwag tayong mag-doubting Thomas. O, kilala niyo si doubting Thomas? Nag-doubt siya sa Panginoon. Gusto niya muna daw makita yung butas ng kamay ng Panginoon bago sa maniwala. Nabubuhay tayo sa pananampalataya, mga kapatid. Di po ba ano sabi sa pananampalataya sa Hebrew 11? Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang iyong inaasahan at katiyakan sa bagay na hindi nakikita. Amen. Kaya huwag tayong mag-doubts, mga kapatid. Casting doubts. Let go doubts and let God. Amen. Let go doubts and let God doubts. Ganda, mga kapatid. Totoo nga naman. Bakit natin isasabuhay yan? Wala naman mangyayari sa atin. Hindi naman nakakatulong ang doubts sa ating buhay. Makakasira pa sa ating buhay. Pero ang ugali talaga ng mga tao, Israelite, tulad ng unang panahon, no? Kung ano yung matigas, yun ang gusto. Kung ano yung di maganda, yun ang gusto. Kaya talaga tinuturuan tayo ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Totoo yung kanyang pangako. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko yung pababayaan, sabi niya sa Matthew 18:20. Hanggang sa dulo ng iyong edad, until the end of your age. Bakit? Kasi nandyan lagi yung kanyang salita. Kaya tayong mga anak ng Diyos, napakapalad natin. Kasi nandyan yung salita ng Panginoon. Alam niya kung ano yung meron ka ngayon. Alam niya kung ano yung sitwasyon natin ngayon. Alam niya kung ano yung kalagayan natin ngayon. Alam niya nasaan tayo ngayon. Alam niya kung ano yung ginagawa natin ngayon. Alam niya kung ano yung para sa iyo. Ano yung kailangan natin ngayon. Mga kapatid, hallelujah. Kaya napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid. No? Kaya gusto ng Panginoon, i-casting natin yung ating anxiety, i-casting natin yung ating fears, i-casting natin yung ating mga doubts. Tatlo pa lang yan na mga sitwasyon. Hindi tayo matatapos kung dadamihan natin. Amen? Kaya gusto ng Panginoon, i-let go natin yan and let God. Huwag nating seryosohin yan. Kumokus tayo sa Panginoon. Sigurado, gaganda yung ating buhay. Kahit sa kabila ng mga trial o pagsubok, sabi nga, mga anak ng Diyos, hindi problema ang sasabihin natin, mga kapatid. Pag sinabi mong problema ito sa buhay ko, hindi ka anak ng Diyos. Totoo yan, Revelation. Amen. Ang anak ng Diyos ay sinasabi niya, pagsubok ito sa akin, trial lang ito sa akin, mapagtatagumpayan ko ito. Hallelujah. Amen? Totoo yan. Naku, naano ako doon. Oo nga, no, Lord. Hindi ko pwedeng sabihin palang problema. Kasi problema talagang parang wala na akong pag-asa. No, kasi pag sinabi mong problema, parang napaka hindi maganda, parang worldly nga ang dating. Pero pag sinabi natin pagsubok, biblically. Amen? Amen. Hallelujah. So alam niyo, mga kapatid, bakit gusto talagang i-let go ang mga yan? At gusto ng Panginoon, doon tayo sa let God. The power of surrender.
Yan yung kabuuan gusto ng Panginoon na ating gawin sa ating buhay. Ibig sabihin, pag power of surrender, ipagkakaloob natin yan. Ipagkakatiwala natin yan lahat sa ating Panginoon. Ano man yung meron talaga tayo. Na sitwasyon, good or bad man, ay pinagkakatiwala natin sa Panginoon. Dahil sabi niya sa Kawikaan 3:6, sa lahat ng iyong gagawin, si Yahweh ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga landasin. So, ibig sabihin, anuman yung ating sitwasyon, anuman yung ating plano, anuman yung ating gagawin, ipagkatiwala lang natin yan sa ating Panginoon. Amen? Amen. Bakit? Una, upang makilala natin yung bagay na hindi natin kontrolado. Kaya gusto ng Panginoon, i-let go natin yan and i-mag-let God tayo, mga kapatid, dahil para malaman natin yung mga bagay sa buhay natin na hindi natin kontrolado. Remember, God is in control, mga kapatid. Tayo hindi natin makokontrol yan. Pag dumaan ang bagyo sa buhay natin, sa bahay natin, di natin makokontrol. Kaya gusto ng Panginoon, let go, let God. Ano man ang meron sa ating kaisipan, mga negative thinking, let God. Let go, let God. Para malaman natin, totoo yan. Kasi kung hindi natin nile-let go ang mga yan, tapos hindi pa tayo magle-let God, walang mangyayari. Hindi natin makikita yung vision, hindi natin makikita yung revelation ng ating Panginoon. Oo nga naman, totoo. Oo nga no, Lord. Kung di ko iiwanan yan, paano ko makakaranas ng sayo? Pinipilit ko, Lord, na lumapit ako sa iyo. Paano ko mararanasan ang paglapit ko sa iyo kung hindi ko i-let go ito? Amen? Doon pa lang makikilala na natin, nakikita na natin kung ano yung mga bagay na hindi natin kontrolado. May mga bagay tayong kontrolado, mga kapatid, sa mundong ito. Pero hindi lahat kontrolado natin. Dahil ang Panginoong Diyos lang ang makakagawa ng imposibleng bagay. Lucas 1:37, nothing impossible with God. Amen? Nothing impossible with God. Totoo yan. Kaya nga si David, pinagkatiwala niya talaga ang lahat. Kaya gusto ng Panginoon talaga na i-let go natin ang mga yan, yung mga nabanggit natin kanina, na mga hindi ka nais-nais, yung mga ginugulo ng kalaban sa ating buhay. Kailangan nating i-let go. Kahit di tayo perfecto, kailangan pa rin natin i-let go yan, mga kapatid. Kasi kung nais mong maranasan ang Panginoon sa ating buhay, araw-araw, siku-sikundo, oras-oras, minuto, let go. Let God. Lagi natin kasama ang Diyos. Hallelujah. Paano natin mapapatunayan nga na yung the omnipresent God? Kundi po natin mararanasan yun. Revelation, mga kapatid. Amen? Next, kaya gusto ng tanggalin, i-let go natin yan para magkaroon tayo ng the power of surrender sa ating buhay, para magawa natin yung power of surrender sa ating Panginoon, mga kapatid. I-let go natin talaga yan. Bakit? Para mahanap natin yung ating kalakasan. Yan. Minsan, sinasabi ng isang tao, kaya na yan, kaya ko na yan, alam ko na yan. Pero ang totoo, hindi naman. Dahil ang tao ay may limitasyon. Pero ang Panginoon, walang limitasyon, mga kapatid. Amen? Totoo yan. Kaya gusto ng Panginoon, i-let go natin yan. Mag-let God tayo. Para malaman natin, mahanap natin yung ating kalikasan. Yung kalakasan.
Kalakasan di lang physical, lalong-lalo na spiritual. Ano sabi sa Philippians 4:13? No? I can do all things to Christ who strengthened me. Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kung sino yung nagbibigay lakas sa akin through Christ Jesus. Sipin niyo po yan. Malalaman natin ang ating kalakasan sa Panginoon, mga kapatid. Kaya yung mga daladala nating mga yan, yung mga excess baggage na mga gumugulo sa ating isip, let go and let God. Diba? Sabi nga sa Matthew 11:28, no? Cast all your burdens. No? Lahat ng iyong mga alalahanin, ibigay mo sa akin, sabi ni Jesus Christ, at bibigyan kita ng kapahingahan. So, rest for Jesus. Peace for Jesus yung pagkakaloob. Hallelujah. At ganun din mga kapatid. Kaya nais ng Diyos, let go and let God. Para po magkaroon tayo ng tiwala na may nag-aalaga sa atin. Amen? Totoo yan. Minsan sa buhay natin, emote tayo. Minsan sa buhay natin, kung ano-ano mga pagsubok na dumadaan sa atin, sabi na nga, pagsubok yan. Pag pagsubok, hindi na nanatili yan. Pagsubok, pag sinabing pagsubok, panandalian lang yan. Pag sinabi mong problema, bahala ka na. Kung matagalan na yan. Pero pag sinabi mong pagsubok, malinaw na malinaw, panandalian lang yan. Parang bagyo sa isang gabi na napakalakas. Pagdating ng umaga, sisikat ang panibagong araw. Amen? Amen. Totoo yan. Mga kapatid, para malaman natin, mabuksan yung ating kaisipan na meron palang nag-aalaga sa atin. Nasabi ng Panginoon, nakatuon ang mata ng Panginoon sa mga matutuwid. We are righteous para sa Panginoon. Tayong lahat mga anak ng Diyos ay tingin niya ay righteous. Tayo ay tinitingnan niya. Ngayon, hanggang doon lang ba yung vision natin, yung revelation natin, mga kapatid? Hanggang tingin lang ba si Lord sa atin? Hindi. Kung gusto natin maranasan na may nag-aalaga sa atin, sa magulang, pag nag-alaga sa atin, namatay magulang, walang sino mag-aalaga? Yung asawa natin, yung partner, kapatid. Kung wala na naman yan, nag-iisa ka sa buhay, walang mag-aalaga. Home for the agent ka. Ano ibig sabihin? Wala kang ibang pag-asa, mga kapatid. Walang ibang mga-alaga sa atin, kundi ang tanging Diyos lamang. Pastor, di ko siya nakikita. Yes, totoo yun. Pero, ang Panginoon ay nasa atin lagi. Basta po alam natin ang relasyon natin sa Panginoon. No? Alam natin ang kondisyon. Alam natin ang sitwasyon natin sa Panginoon. Kasi ang sitwasyon natin sa Panginoon, sabi ko nga, hindi siya transactional, kundi relational. Pag relational is pangmatagalan. Transactional, pwedeng bukas wala ka na. Pwedeng 1 week, wala ka na. Pwedeng 1 month, wala ka na ulit. Pwedeng 1 year, wala ka na. Backslide ka. Amen? Totoo yan. Kasi hindi natin nararamdaman. Alam natin may Panginoon. Pero hindi natin alam kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. Kaya gusto ng Panginoon, let go and let God. Tanggalin mo yan, kapatid. Kahit di mo sinasabi yan, tanggalin mo yan. Para mamasok yung presence ni Lord. Kaya sabi niya, let go and let God. The power of surrender. Amen? Totoo yan. Alam natin na may nangangalaga sa atin.
Kahit nag-iisa tayo, kahit saan tayo pumunta, kaya nga sabi ni David sa Psalms 23, ano sabi doon? Na talagang siya'y naglalakad sa madilim. Di ba? Hindi siya maaano, dahil kasama niya ang Diyos. Amen? Kasi may nag-aalaga sa Kanya. Sabi nga ng Panginoong Jesus, ako ang mabuting pastol. O tayo yung mga tupa. Inaalagaan niya tayo. Sipin niyo po yun, napakalinaw. We are sheep of God. Kaya alam natin, meron tayong pastol. Meron tayong mabuting pastol na mangangalaga at mag-aalaga sa atin, mga kapatid. Kaya dapat talaga cast all your cares. Sabi nga, no? Hallelujah. So next, makikita na may kapayapaan sa gitna ng pagsubok. Totoo yan. Tanggalin natin yung mga yan, yung mga nababanggit natin, mga negative na yan. Pag dumating yung pagsubok sa ating buhay, di ba? Parang iglap lang. Kahit mabigat pa yung pagsubok na yan, pag pumasok ang Panginoon sa ating buhay, pag pinagkatiwala natin yan, pag inuna natin ang Panginoon, mga kapatid, sigurado, kapayapaan. Ang dami kayong mga testimony ganyan. Lugmok na lugmok, in-encourage ni pastor, pinag-pray ni pastor, pinag-pray ng kapatid, in-encourage ng kapatid, umiyak, pagkatapos nung iyak, ang sarap ng pakiramdam. Bakit? Kasi po, ile-let go niya yun. Sigurado pag pinag-pray ng ating kapatid ni pastor, siya ay dumudulog personally sa kanyang puso sa Panginoon. At kahit hindi niya sabihin, hindi natin sabihin yan, sigurado 100%, pinagkakatiwala mo, isinusuko mo in silent, in prayer petition, ang mga yan sa Panginoon. At diba anong mangyayari pagkatapos nun? Testimony, answered prayer. Napakalinaw, mga kapatid, na talaga pag pinagkakatiwala natin, pag ang Panginoon talaga ang laging inuuna natin, ibinibigay natin, inaahasik natin sa ating Panginoon, kapayapaan, pag-ibig, pagmamahal, biyaya ang ating mga nararanasan. And the last, kaya gusto ng Panginoon casting our anxiety, fear, and doubts. Bakit? Gusto ng Panginoon yung manatili tayo sa Kanyang presensya. Hindi lang yung unang nakakilala o nung tumanggap tayo sa Panginoon, doon lang tayo nagiging mainit. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Efeso, ay sa Revelation. Di ba? Ano sabi niya sa Revelation? Sa Efeso, no? Sa simbahan ng iglesia ng Efeso, ano sabi doon? Yung unang mong pag-ibig ay nanlalamig na. Oh. Gusto ng Panginoon, mga kapatid, yung unang pag-ibig natin ay yung pa rin ang pag-ibig natin hanggang ngayon. Amen? Amen. Gusto ng Panginoon yung kung ano yung pag-ibig, kung paano mo siya tinanggap nung una, ganun din tayo ngayon. Ganun din ngayon, hindi nagbabago. Amen. Hallelujah. Kaya nga nandiyan ka sa sitwasyon, nandito tayo kung ano yung kalagayan natin ngayon. Dahil yan ang unang-unang pag-ibig na humubog sa atin, na ginawa at binigay ng ating Panginoon na hindi naman natin deserve. Kaya nararanasan natin yan. Totoo yan, Revelation. Oo nga, no, Lord. Yung unang pag-ibig ko sa iyo, Lord, yung pala yung nakita mo sa akin, bakit ako nandito ngayon? Kaya pinararanas mo sa akin ito. Amen. So, ibig sabihin pala yung sunod-sunod na pag-ibig, nangihina pala tayo, mga kapatid. Kaya pala gusto ng Panginoon yung unang pag-ibig talaga natin, ng isang makita niya, ibig sabihin, press na press. Oo nga naman. Dahil sa unang pag-ibig, diyan ka
Sa unang pag-ibig, nandyan ka kapatid. Sa unang pag-ibig mo sa Panginoon, ginagamit ka. Lingkod ka ng Panginoon. Amen? Amen. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Kaya gusto niyang i-cast out. Magkaroon tayo ng power of surrender upang patuloy natin maranasan yung presence ni Lord sa ating buhay. Alam naman natin yan, pagpatuloy natin nararanasan ang presensya ng ating Panginoon sa ating buhay. Anong ginagawa natin? Wala tayong kapaguran. The joy of the Lord is my strength. Amen. Hallelujah. Nagpapatuloy tayo kahit pagod tayo. Ginagawa natin kahit ayaw natin. Ginagawa natin kahit puro tayo reklamo. Nagpapatuloy tayo sa presence ni Lord. Nobody's perfect, kaya nangyayari yun. Ang mahalaga, nagpapatuloy po tayo. Mga kapatid, encourage verses, mga kapatid, iiwan ko sa inyo na sinabi ni Pablo. No, sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9 and 10. Ready po ito eh. 2 Corinthians verse 12, 9 and 10. Ang sabi ni Pablo dito, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Amen? Amen. So, totoo yan. Kaya, patuloy lamang tayo mga kapatid. Magkaroon tayo ng power of surrender sa ating Panginoon. Let go and let God. Yan po ang nais ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng tunay na pamumuhay Kristiyano. Amen. Tayo po'y tumayo. Hallelujah.